Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ang ating topic ngayon mga kaibigan ay paano natin paggandahin ang ating mga na-breed na manok po or offspring ng ating mga binibreed na manok po. Sa atin naman dyan mga kaibigan, alam naman natin yun na pag-breed tayo ay sinasabi ni na breed the best to the best. But mga kaibigan, ito kasi mag-breed tayo po ay talagang piliin talaga natin. Alam naman natin yung mga katangian ng isang inahin na isa lang natin sa breeding. Alam naman natin yun na medyo luwa yung mata, yung mga physical attributes nila mga kaibigan, medyo na magmana talaga sa mga offspring po, katulad ng manipis yung mga paa, medyo mataas yung tayo kaysa siyang, at saka bulto yung katawan, ibig sabihin malaki yung yung balikat mga kaibigan, football shape or puso ng saging po. Pareho din sa broodcock, ganun din po mga kaibigan. Pero paano ba talaga natin na may palabas natin yung medyo magustuhan natin mga kaibigan? Sa akin naman dyan mga kaibigan kasi nagtanong mga kaibigan saan ba daw magmana? Doon sa babae ba talaga natin or sa lalaki ba? Sa akin naman mga kaibigan, hindi naman ako nagbase sa lalaki, sa babae na, kasi dati mga kaibigan sa mga eksperto po, sabi nila na ang mga maproduce daw na stag mga kaibigan o mga lalaking manok po ay magmana daw sa babaeng broodhin. Po sa akin naman mga kaibigan, bilang ilang bisis ko na po ilang bisis na akong nagbe-breed po ay talagang magmana sa broodcock mga kaibigan. Kaya sa akin dati gusto kong magpalabas ng mga gold na maganda mga kaibigan. Yung nag-breed ako po na ginagamit ko yung mga babae mga kaibigan, doon ako nakakuha ng medyo magagandang magagandang mga purmahan ng isang manok po, kasi doon ako nagbase mga kaibigan sa broodcock o broodstag na ginagamit po, kasi doon kasi sa broodstag mga kaibigan, broodcock man, doon mo kasi makita yung physical attributes sa manok na medyo bumabagay sa ating kagustuhan po, sa ating sariling gusto mga kaibigan. Kasi ako mga kaibigan gusto ko maganda yung gold ko, ginagamit ko inahin, pero doon ako sumipat talaga doon sa broodcock o broodstag na gagamitin po. Kasi makikita pag maganda yung ginagamit kong broodstag o tagakasta, talagang lumalabas yung kaibigan na talagang maganda din purmahan ng mga offspring na lumalabas po. Sa tingin ko mga kaibigan, talagang magmana sa broodstag. Hindi naman lahat, pero mostly mga kaibigan. Kasi kadalasan naman mga kaibigan, pag mag-breed tayo, maganda talaga yung mga broodstag na ginagamit, broodcock. So yung sinahin, ganun pa rin po mga kaibigan, pero mas dito ako prefer po sa broodstag mga kaibigan, na dito talaga ako magkuha ng yung purmahan ng isang manok mga kaibigan. Kasi nung sa babae mga kaibigan, di mo naman yan makita ang mo lang sa babae, yung medyo maliit yung ulo, luwa yung mata, at saka may din na katawan din na bulto katawan, manipis yung mga paa. Pero di mo talaga yung ma-picture out mga kaibigan na ito lumalabas, kasi doon tayo magbase sa sa broodstag. Pag nakita mo yung broodstag mga kaibigan na maganda talaga yung pumahan, pagkasta doon mga kaibigan, parang nasa isip natin na lumalabas na ganito po. Ilang beses na ako mga kaibigan, dati po nag-breed ako
ginagamit ko yung pusong kasi napakaganda yung pusong ko dati. Kinukrus ko sa mga gold. Ang lumalabas po, mga kaibigan, napakaganda yung mga gold po. Kaya hindi lang maganda, may mga palo talaga kasi pag nakita mo sa manok na maganda yung purmahan ng isang manok, kasunod na yun, mga kaibigan, yung mga palo talaga. Kaya sa akin, pag mag-breed ako, magpili ako ng pinaka-importante ko po yung yung broodstag na gagamitin po. Yung babae, doon pa rin mga kaibigan, pinipili pa rin natin yung, kaya nga mga kaibigan, may class A tayo may class A, may class B. Pero sa ating personal, mga kaibigan, gamitin talaga natin yung po, yung magandang pumahan po, kahit sa mga babae. Pero sa tingin ko po mga kaibigan, ay doon talaga makuha sa isang broodstag o broodcock man, mga kaibigan, yung purmahan sa isang manok po na lumalabas sa kasi dati, sabi nila pag mag-breed na tayo, yung mga lumalabas na stag ay magmana daw sa babae po. Yun talaga ang sabi nila sa mga eksperto. Kung sa aking experience naman mga kaibigan, bilang isang magmamanok, matagal na tayong bibreed, hindi lang tayo big time tayo magigilid lang, hindi tayo mapaniwalaan mga kaibigan. Pero sa akin mga kaibigan, broodcock talaga o broodstag talaga, doon talaga magmana yung mga kaya ako mga kaibigan, doon talaga ako magbase sa po, broodstag o broodcock na gagamitin ko mga kaibigan, yung talagang medyo matatangkad sila, pero sa akin medium lang, pero gusto ko na ang shank nila ay 3 inches talaga, magpasok na sa akin yun kaibigan. Malaking manok o maliit na manok, basta 3 inches po, pasok na yan. 3 inches na yung shank nila mga kaibigan. Hindi mo na masabing yan, bansot yan o mababa yung manok yan kaibigan. Kaya yun ang pagbasihan natin mga kaibigan, at saka yung purmahan nila, lalo na pag ilagay mo sa limber, ganon. Yung maganda talaga yung posture ng isang manok, medyo nakapayo talaga, medyo mahaba yung liig nila, at saka medyo may balikat talaga mga kaibigan. Pag yan ang ginagamit ng mga broodstag o broodcock man, talagang makuha yan sa mga offspring nila po, lalo na doon sa mga lalaki mga kaibigan. Sa akin lang to, pero baka naman sa inyo mga kaibigan, baka naman doon sa babae po. Kasi iba-iba tayong pero sa akin mga kaibigan, medyo matagal-tagal na rin tayong nagbe-breed ng manok. Doon ko talaga nakita mga kaibigan sa isang broodstag o broodcock. Comment lang kayo mga kaibigan kung ano din yung mga na-experience yung parang ganon po. Kasi sa akin mga kaibigan, katulad ng pusong ko dati, naglabasan talaga kasi maganda yung purmahan ng manok na yun. Yung 45 talaga yung buntot, may bandila pa, may bandira pa po. At saka maganda talaga purmahan niya. Kung makatayo siya, talagang talagang napakagandang manok kaibigan. 45, sikit yung buntot, tapos mabalikat siya. Ang mga gold naman na ginagamit kong kaibigan, pinakastahan ko sa kanya, ganon din ang mga lumalabas po. Kaya madali lang na mawala sa atin kasi mayroon talagang magano na boss, magkano yan, ganon. Tayo naman hindi tayo makahindi kasi nandyan pa naman yung mga gold natin, madali tayong makaproduce. Pero ang problema mga kaibigan, pag ang broodcock mo hindi gaano kaganda, huwag mo na asahan yun mga kaibigan, kasi lalo na pag ang na-breed mo medyo buka, kunti ng magmana yan sa mga offspring po, sa mga offspring na lalaki mga kaibigan, totoo yan. Pag ang ginagamit kong broodstag medyo buka, tapos hindi siya 45, talagang magmana mga kaibigan doon sa lalaking yun ang nyo mga kaibigan. Paggamit kayo ng broodcock na kung ano man yung pintas kanila, lumalabas talaga doon sa mga lalaking mga lalaking offspring nyo mga kaibigan. Huwag nyo nang pagtuunan yung babae, doon na lang sa lalaki po. Kasi sabi kasi nila dati mga kaibigan, sa mga eksperto talaga, na yun ang maproduce mo ng mga babae, doon magmana sa broodstag o broodcock man na ginagamit ko po. So sa akin mga kaibigan, magmana talaga doon sa sa mga lalaking na-produce mo mga kaibigan, totoo yan. Ito mga kaibigan ay obserbahan nyo to. Yung manok nyo, medyo buka yung buntot. Pinakasta niya yan, yung mga lalaki lahat mga kaibigan, may buka din, marami din buka mga kaibigan. Lalo na pag medyo tinatawag na squirrel tail mga kaibigan, squirrel yung papunta yung buntot dito sa ulo. Kung gano'n ang ginagamit yung broodstag, asahan nyo na yung mga sisiw na mga lalaki mga kaibigan, pagdating sa medyo may edad na rin sila, 6 to 7 months, makita mo talaga yun mga kaibigan, squirrel tail din yung mga na-produce mo mga lalaki po. Pati sa mga babae, lumalabas pa rin yung gano'n mga kaibigan. Magamit kayo ng broodstag o broodcock na medyo malaki yung mga paa.
asahan nyo na rin dun sa mga paproduce mo mga sisyo po o mga medyo malaki na sila na makita mo na talaga yung pormahan ng isang manok ay talagang magmana dun mga kaibigan, totoo yan. Ay ito na sa atin ay talagang ano po, ito experience lang mga kaibigan. Hindi ko naman sinasabi na 100% na ano, pero sa experience ko mga kaibigan, ganun po. Pati kayo mga kaibigan, alam nyo yun magamit kayo na medyo malaki yung mga paa ng manok nyo. Asahan nyo na yan sa mga offspring na maging stag po. Ganun talaga. Medyo malaki yung ulo, ay makuha yan mga kaibigan. Yung mga buntot na pormahan, yung hindi 45, squirrel tail, medyo paling. Sabi ni Sir Bibo, hindi na magmana yung paling po sa akin mga kaibigan, magmana po. Totoo yan. Ito mga kaibigan, pansinin nyo po, gumagamit kayo ng broodcock na medyo paling dito sa kaliwa. Asahan nyo mga kaibigan, yung mga maproduce paling ni sa kaliwa po, hindi sa kanan, kaliwa talaga. Talagang alam natin na nagmana po kasi ba't naman kaliwa, ba't hindi naman kanan, di ba? Kaya yun ang obserbahan nyo po mga kaibigan, ito'y experience ko po. Pero sa mga eksperto mga kaibigan, hindi naman ako nagsabing mali sila. Kasi ang sabi nila, yung ano daw na mapaproduce ay magmana daw sa broodstag o broodcock po. So sa akin mga kaibigan, magmana talaga sa ano po, magmana talaga sa broodstag o broodcock na ginagamit mo. Pero pag gusto mo talaga mga kaibigan na makapagpalabas ka ng medyo magagandang manok, doon ka mag-base sa lalaki po. Piliin mo talaga yung 45 ang buntot, medyo maliit yung ulo, may dibdib talaga. Yung mga physical attributes mga kaibigan na kailangan ng isang binibreed na manok po, yun talaga piliin mo mga kaibigan. Doon ka sa lalaki magbase talaga mga kaibigan. Diba makita mo mga kaibigan na medyo maraming mga lumalabas na medyo maganda ang pormahan po. Ito real talk mga kaibigan. Ito naman sa atin ay hindi naman tayo eksperto, pero ito experience lang natin mga kaibigan bilang isang gilid-gilid na breeder, mga pobreng magmamanok na walang mga pira po. Totoo yan, paniwalaan nyo ako, lalo na kayo wala ding mga pira ako. Totoo ito mga kaibigan, kaya kung gumagamit kayo ng mga broodcock, kung broodstag man na gamitin nyo sa breeding, piliin nyo talaga yung talagang napakasiksing ano po, yung 45 ang buntot, medyo sikip talaga, di buka, sikip, tapos manipis talaga yung dito mga kaibigan. Ay talagang lumalabas yung mga kaibigan, talagang makita mo yun sa mga stag na maproduce mo po. Hindi ko na lang alam dun sa mga babae kung ganun din, pero sa akin doon mo talaga makita sa mga maproduce mo mga lalaki po. Kaya kung kayo gumagamit kayo, nag-breeding kayo, siguro rin nyo talaga mga kaibigan na maganda yung pormahan na ginagamit mong stag o broodcock man mga kaibigan. Totoo yan, ito'y ano po, ito'y sa sarili nating experience mga kaibigan. Hindi naman tayo magsabi dito, kayo mga kaibigan, nagbe-breed kayo, ito lang experience nyo rin siguro ito. Kaya sa atin mga kaibigan, hindi naman natin sabihin na sundin nyo. Ito'y sinasabi ko lang, pwedeng sundin, pwede rin hindi po. Kaya yun lang po mga kaibigan. At saka may nagtanong sa atin mga kaibigan na bakit may lumalabas daw na green legged sa kanyang golden boy mga kaibigan na binibreed niya po, street golden boy. May lumalabas daw na green legged mga kaibigan. Sa akin mga kaibigan, wala kong kubinto kasi yung mga binibreed kong golden boy mga kaibigan, ito'y galing sa red at saka sa EAG po. Pero sa katagalan ko nag-breed dito mga kaibigan, wala namang lumalabas na ano po na green legs po mga kaibigan. Wala naman po sa akin, wala talaga. Puro yellow leg o may mga medyo may pagka-white na yellow mga kaibigan, medyo white na may pagka-yellow ng kunti po. Pero hindi talaga sila green leg mga kaibigan, wala. Hindi ko po na-experience yung ganun po. Pero sa akin naman dyan mga kaibigan, may tendency po mangyari yan mga kaibigan kasi alam naman natin yung sweater mga kaibigan ay 50-50 yan ng yellow legged hats at saka kilso mga kaibigan. At saka yung yellow legged hats mga kaibigan ay galing yan sa Maclean po. Kaya mga Amerikano binibreed daw yun, naging yellow legged hats kasi itong yellow legged hats po galing sa Maclean po. Kaya tinatawag nila itong yung ibang breeder doon sa Amerika, tinatawag nila itong yellow legged Maclean mga kaibigan. Yellow legged Maclean. Kaya yung Maclean mga kaibigan, alam naman natin yun na green legs yun. Baka pag sa katagalan na nag-breed yun, may lumalabas na green leg mga kaibigan kasi may mga sweater naman mga kaibigan na green legged sweater po. Pero sa akin mga kaibigan, sa part ko dito sa golden boy na hinawakan natin, wala po. Hindi talaga ako nakapagpalabas ng green legs mga kaibigan kasi sa atin naman to ay ano to dalawa itong
galing sa Red at saka AEG mga kaibigan. Ito yung street din, puro sila puro. Sa akin, di po ako nakapagpalabas ng green legged chicken po. So sa akin, hindi ako kontra dyan. May tendency na magpalabas talaga ng green legs po. Pero siguro mga kaibigan, bihira lang yun. Pwede yun gawing kasi magtawag natin yung throwback mga kaibigan. Sa Bisaya pa tumaw po. Na pwede gamitin broadcast yun kasi itong green legs, pag ipinaris mo yan sa yellow leg mga kaibigan, hindi talaga yan makapagpalabas ng green legs po. Yellow leg lahat mga kaibigan. Mababae o malalaki man. Kaya yun lang po ang masabi ko dyan mga kaibigan. Hindi ako kontra dyan. Talagang may tendency na makapagpalabas ng green legs. Kasi itong yellow legged hats, galing din ito sa Maclean mga kaibigan. Yung ibang breeder ng Amerikano, tinatawag yan na yellow legged Maclean po. Totoo yan mga kaibigan. Yun lang po. Yun lang ating may share sa araw na to. At saka kung sino man yung gustong makipag-link sa atin mga kaibigan, contact nyo lang ako sa Macau Shots po, Facebook natin mga kaibigan, Messenger po. Yung may mga interesadong sumasali pa sa pahulugan, Golden Boy lang mga kaibigan, at saka itong sa 5K mga babae lang po. Pero kasi itong pahulugan naman mga kaibigan, di naman ito ay tayo na may talagang nagkopya lang tayo mga kaibigan. Pero sa atin, nakakatulong din ito mga kaibigan kasi ito'y medyo kung nakulangan ka, wala ka talagang budget. Gusto mong makakuha ng mga legit na bloodline, makakuha ka mga kaibigan through paunti-unti po, pahulog-hulog, kaya tinatawag na pahulugan mga kaibigan. Wala kang pira, kuha ka ng Golden Boy. Ang Golden Boy naman mga kaibigan, 10K, divide mo yun to 7 months mga kaibigan. Medyo hindi ka mabigatan po kasi naman mga kaibigan, 7 months mo talaga. At saka itong Golden Boy, marami na tayong mga sisiw dyan. Marami na tayong napisa ng mga sisiw mga kaibigan. Meron tayong mga straight na limon po. Yung babae ko, limon 84. Yung lalaki, dukal si limon din. Pero di ako magpalabas nun kaibigan kasi kumukuha pa tayo ng dyan. Kuha tayo ng pang materialis po. Saka may mga crosses tayong gold sa bulik, mga golden boy sa gold, 5K sa gold. Mayroon na tayong ang dami ko na masisiw diyan mga kaibigan. Kaya marami na tayong mapagpilian po golden boy, napakarami po kaya open tayo mga kaibigan sa pahulugan sa golden boy po. At saka hindi natin mabahala kasi mayroon na marami na mga kaibigan. Ayun lang po, Macau Shots lang mga kaibigan, Macau Shots po yung Facebook natin po. Kasi ang daming nagtanong mga kaibigan, paano ka makontak? Busing, paano? Ano ba yung Facebook mo? Hindi makita. Macau Shots lang po mga kaibigan, Macau Shots lang po. Di nyo naman talaga ako makontak. Pag kung doon lang sa YouTube kasi hindi tayo makapag-reply sa YouTube mga kaibigan, bawal yun. Kaya Messenger lang po, sa Facebook lang po mga kaibigan. Yun na po, ito lang ating may share sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po.